Hello! Welcome back mga Kanoy Pin dito sa ating YouTube channel na Lolong Pinoy. Alam po ninyo, medyo matagal-tagal din yung panahon na hindi tayo nagkita-kita at hindi ako nakapag-vlog. Kaya sa pagkakataong ito, kayo ay aking inaanyayahan na panoorin itong aking bagong video. Ang episode ng Dinakdakan Lolong Pinoy Style. Kaya inaasahan ko na kayo ay may enjoy kahit na paano ay meron din kayo mapupulot na konting kaalaman dito sa aking experimental na pagluluto ito. Kaya hindi ko na patatagalin yung aking introduction. Kaya kayo ay aking inaanyayahan na ating panoorin sama-sama ang ating dinakdakan Lolong Pinoy version. Go, go, go! Oh, ito po yung ating trial na gagawin luto ngayon, Ni-request lang ako na magluto ng dinakdakan. Pero ito is experimental. Ngayon, yung first procedure natin, ang gagawin lang natin, ay magpakulo, Kasi ang kailangan dito sana yung muka, yung tawag dito, yung maskara. Pero wala tayong maskara. Susubukan natin itong lempo. Ito, pinapakulaan natin. Ayan, papakita ko sa inyo. O ngayon, pagka lumambot na ito, papakita ko sa inyo yung next procedure. Pero habang inihintay natin na lumambot ito, ihahanda natin yung ingredients. Dahil yan yung magpapasarap. Pasensya na, dahil ito yung trial lang. Pero kung gusto nyo panoorin, pwede naman. So, let's watch it. Bye! 2 hours later. O ngayon po, bibisitahin natin uli yung ating pinukulo, yung pinalambot. Titignan natin kung ito ay malambot na. Okay, malambot na po yung ating pinakuluan. Siyempre, hahanguin natin ito ngayon at ilalagay natin dito. Ano ang susunod na gagawin? Di siyempre, takpan mo muna. Yan, ibalik natin para hindi makapasok. Tapos, habang inihahanda natin yung ingredients, umpisahan na natin, lalagyan natin ng iodized salt. Yan. Pasensya na, medyo mainit pa kaya hindi natin mahawakan Yan, lalagyan natin siya ng asin. Ngayon, siyempre, para magkaroon ng lasa yan, lalagyan natin ng black pepper. Yan. Para habang tayo ay gumagawa ng ingredients nito, kumakapit na yung lasa doon sa pinakakarni. Yan. So, sumobra yung ating pagkuha. Siyempre, para hindi masyado maanghang. Kasi minsan, pagkakakain bata, medyo mahirapan. So, dito muna natin ipipres ito. So, pupunta tayo sa next episode. Bye! A few inches later. Okay, wait lang. Siyempre, habang inaayos natin, pinacool down natin yung ating pinakuluan, ipapakita ko naman sa inyo yung mga ingredients na kailangan natin ihanda, Narito, wait lang Siyempre, kailangan natin ito. Ito yung tinatawag na leeks, dahon ng sibuyas. Para medyo may hot ng konti, lagyan natin ng siling labuyo. Ayan. At siyempre, dahil sa dinakdakan, kailangan ng sibuyas. Just Cebu. Ngayon, kailangan din natin, wala tayong Ladies Choice mayonnaise, pampalasa, right? Na kailangan natin ng mayonnaise. Ngayon, naabutan kami na wala kaming stock ng liver. Hindi tayo magpipirito ng liver. Pero, meron tayong substitute. So, liver spread. Pampalasa talaga. At syempre pa, kailangan natin ang Knorr seasoning. Ito yung mga ingredients na kailangan natin ihanda para mabuo natin yung recipe. Pero siyempre,
pasensya na mga kanoypi, hindi ko pwedeng i-reveal yung sukat ng aking mga ingredients. Do you know why? Kasi, pag nalaman nyo yung sukat, makikita nyo yung aking trade secret. So, ibig sabihin, you have to order and order to taste my recipe, right? So, go to our next episode. Bye! 5 minutes later. Siya nga pala, nalimutan natin yung pinaka-importante recipe. Apple cider, pampaasim ng ating dinaksakan. So, ready na. Ngayon, bago natin hiwa-hiwain yan, pagpainit muna tayo ng ating pagpipinituhan. So, narito, pagka mainit nato, lalagyan natin ng mantika. Pero dahil sa tatakbo ang maraming panahon, iso-shortcut natin pag luhulog na natin yung ating pipinituhin. Okay. Para magmukhang authentic yung ating paghihiwa ng sibuyas, ganito ang ating gagawin. Yan. So, siyempre, tatanggalin natin yung pinakabalat. Yan. Atingin lang natin siya sa apat. Yan. Ha? Siya na, medyo minamadali ko ng paggawa. Ngayon, para authentic, ang sibuyas, kailangan huwag niyong pipinuhin. Kailangan sa pahaba, ha? Pahaba. Siya na, naiiyak na ako. Hindi naman ako nawala ng mahal sa buhay. Pero talagang ganito, pag naghihiwa ng sibuyas, di ba? Okay. Ngayon, pagkatapos nating mahiwa yung sibuyas, ilalagay na natin sa dito. Pero dapat yan, ipaghihiwa-hiwalayin natin. Ano? Yan, ganyan. Ipaghihiwa-hiwalayin natin siya para siya yung magiging para mamaya makikita nyo napakaganda ng presentation. Alam niyo yung mga chef na katulad kung hindi naman talaga chef. Pamisa-misa nakakatsamba rin. Okay. Ay, ito. Okay, susunod natin yung ating mix. No, ito yung susunod natin. Alisin muna natin yung pinaka sanga. Yan. Sabi natin siya at pinipin natin siyang hiwa. Yun. Okay. Hindi natin lagay sa kabila. Ito puno eh. Okay. Yan. Bago natin ituloy ito, medyo nararamdaman ko mainit yung ating kaserola. Lalagyan na natin mantika. Baka ito'y umapo niya. Siyempre, canola oil. Kailangan yung tama-tama lang na mailubog natin yung ating ipipirito. Ngayon, habang pinaiinit natin yung ating mantika, itutuloy ko na yung ating preparasyon ng ating mga ingredients. Ito, kailangan bago natin hiwain, siyempre para magkasya, hahatiin muna natin natin sa apat para mas madali, o kaya ay 5 piraso para ibig sabihin hindi siya mag-o-overlap o mag-o-overflow sa ating lutuan kasi makapal yung isa eh. Okay, so tabi ko muna sandali, tatapusin ko lang yung aking paghihiwa at paghahalo ng ingredients habang pinaiinit natin yung mantika kasi kailangan mainit na mainit yung mantika bago natin isala yung ating karne para sa ganun medyo crispy ang dating ituloy natin. Ito tayo sa sili, kapiraso lang nilagyan natin sili kasi baka siyempre pagkakain yung mga bata baka hindi kayanin, pwede naman dagdagan yan depende dun sa panlasa na kaya mo. Ngayon, siyempre, kailangan natin ngayon na
ganda rin yung ating mayonnaise. Hihiwalay natin para okay siya. Kuha tayo ng kutsara at tatakalin natin. Ngayon, lalagay na natin yung mayonnaise sa ating bowl. Yan. Isa na, the ingredient and the measuring is confidential. Yan. Pag nailagay na natin itong ating mayonnaise, siyempre, sasamahan natin yan ng ating Knorr seasoning. Yan. O, pagkatapos ng Knorr seasoning, ilalagay na natin yung ating sugar cane. Yan. Diba? Ngayon, depende sa panlasa natin, pwede natin dagdagan yan. Halimbawa, medyo natatabangan ka sa sugar cane para medyo maasim-asim. Yan. Tapos, paghahalu-haluin natin. Papakita ko sa inyo, ayan na yung ating magiging pinaka-pampalasa pagkatapos natin magpirito. Ngayon, habang pinapainit natin yung ating mantika, siyempre, pinahalu-halo natin ito habang tumatakbo ang oras, tayo ay nakakatapos. Ayan. So, ito na yung magiging pinaka-sauce mamaya ng ating dinakdakan Ilocano recipe. Nahalo na natin, nakalimutan kong banggitin na para medyo may lasa, lagyan uli natin ng black pepper. Kunti lang para magkaroon lang ng aftertaste. Haluin natin. At sabi ko nga habang hinihintay natin na umiinit yung mantika, at makikita nyo mamaya pagkatapos natin maipilito kung paano natin naman pagkahalu-halo na ito. Okay, ngayon mainit na yung ating mantika. So, ito na yung panahon para ipirito natin yung ating tinakulaan kanina. Ngayon, dahil sa iniintay na natin ito maging crispy, takpan muna natin. Hintayin natin siya at pakikita ko naman sa inyo pagka ito ay lumambot na. Okay? A few moments later. Alright, so ngayon, katulad ng binanggit ko, ito yung unang salang o pagpipilito. Hindi natin siya kailangan tustahin, kasi gusto natin maging crispy siya. Ngayon, para maging crispy, temporarily, kukunin muna natin siya at i-cool down ng mga ilang minuto. Tapos yung second part ng pagpipilito, doon na natin sa tutustahin para maging crispy yung kanyang lasa. So hahanguin muna natin para may cool down. Ito po, ikukuntal muna natin sandali para pagka medyo malamig-lamig na, uulitin natin, doon na natin sa tutustahin para mapil natin yung pagiging crispy. Kaya lang wala siyang balat, pero at least makikita nyo. 5 minutes later. Okay, ngayon, pagkatapos na natin yung second chance na, or second time na ating mag-ipil ito, pahanguin na natin, Kasi kailangan natin siyang iwahiwain dahil hindi naman natin makakain ng buo-buo yan. Ngayon, gusto ko pakita sa inyo, di ba, katakam-takam. Hindi pa tapos, nakakatakam na. Di lalo na pag nahaluan na natin ang ingredients. Pero, hiwa-hiwain muna natin. Pero hindi ko mahawakan yan So, palalamigin ko muna natin bago ko hiwa-hiwain at makikita na natin yung magiging finished product ng dinakdakan style. Pinoy style! Okay, ngayon napalamig na natin yung ating pinirito. Hihiwain natin to para makita natin. Yan, talagang makikita nyo yung
Talagang crunchy. Oh. Sa likod natin po din. Medyo nahihirapan, medyo... Yan. Masyadong dip, nakikita mo ba? Pinakita mo yun lang naman. Ngayon, pag inihiwa nyo to, kailangan bite size lang. Hindi kailangan yung paghirapan nyo ng todo. Mamaya, pakikita ko yung sample. Ganito lang yung pinaka-size niya, no? Bite size. So, mga ganito. Yan. Tikman na natin para kayo ay matakam din. Wala pang ingredients. Yummy na. Tingnan muna natin dito, ha? Ito. Mainit eh, kaya medyo hirap tayo. Mainit pa. Kaya lang eh, papasok na yun ng paluto eh. Kailangan matapos ko na rin to. Init. Okay, pagkatapos natin hiwain, siyempre yung susunod na episode. Eventually. Okay, pagkatapos natin hiwa-hiwain yung karne, eto na yung pinaka-final event natin, ano. Ito, dito natin pagsasalu-saluhin yung mga ingredients. Halimbawa, katulad nito, unahin natin itong mix, ano. Lalo lang natin yan. Ito yung pinakamadaling pagkakataon. Ito, yung naman sibuyas, onion. Ngayon, ito, yung hinihintay natin, yung pampalasa. Yung mayonnaise. Sisibukin natin. Ngayon, hahalu-haluin na natin bago natin ilagay yung ating rilo. Para even. Ayan ha, partida yan ha, yempo ginamit natin. Pero makikita ninyo yung pinakakarne. Napaka-crispy. Natutunaw. Pagka kinagat mo, natutunaw. Di mo na kailangan mo sasara. Ito hiyalo natin para siyempre magkaroon ng lasa. Dahil wala tayong hindi karamihan dito kasi hindi kumakain ng liver eh. Kaya ginawa natin para lumasa, magkaroon ng lasa ng liver. Nilagyan natin ha. This is the final round. Kailangan even na even. Kailangan pantay na pantay yung pagkahalo
para yung lasa niya, ano. Hindi naman sa pagyayabang, alam nyo, marami kasing umaapi sa akin, kain lang daw ako ng kain, hindi raw ako marunong magluto. Hindi nila natandaan na ako'y dating nag-Saudi. Kasi pag nag-Saudi ka, ikaw mismo magluluto ng pagkain mo, walang kusinero doon. Ikaw ang gagawa ng inyong preparasyon. Ikaw ang mamimili, maghuhugas, maglalaba at lahat-lahat. Wow, creamy. Halong-halo, kailangan halong-halo para pantay na pantay yung lasa. Ngayon, siyempre, bilang ako yung nagluto nito, siyempre ako yung unang titikim. Titikman natin kung ano ang masasabi natin sa ating ginawang ito. Doon nyo, ito yung taba, oh. Wow, sakto-sakto, creamy. Kaya lang, sorry mga kamaloypi, hindi nyo matitikman ito. Pero, place your order, matitikman nyo ito. Walang recipe sa inyo. Ako meron. So, kain na! Bye! Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating Lolong Pinoy Channel. Kaya sana naibigan ninyo yung ating pagtatanghal sa ating pagluluto ng ating dinaklakan Lolong Pinoy version. Kaya inaasahan ko na tayo ay magkikita-kitang muli sa mga darating pa mga vlog natin. Hintayin nyo lang, medyo busy lang tayo. Kaya hindi tayo nakagagawa ng maraming vlog. Pero susubukan natin na maging regular uli yung ating pagbablog para mabigyan naman kayo ng kahit papano ay masiyahan habang kayo ay naglilibang sa loob ng inyong tahanan at kayo din naman ay mabigyan ng konting kaaliwan. So hanggang dito na lamang at kita-kita tayo sa ating susunod na episodes. Go! Bye!